Grabe singot na naman, oh. Dalawang kuya nasa lamisa. Alhamdulillah. Manoy si kuya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, mga mamshis, mga kabuhay. So, our recipe for today is chicken laroka at saka chicken curry na halang-halang or chicken halang-halang with curry. Paborito ng mga taga-Bohol. Chicken halang-halang. So, ito na nga siya. Unang-unang gagawin ay bibili of course ng chicken. So, nabili lang kami ng dalawang anong tawag dito? Dalawang breast. Sabi ko sa inutusan kong bumili yung laman na para hindi na maghiwa-hiwa ng ganyan. Kaya naging dalawa recipe natin ngayon kasi dapat puro laman yung pinapabili ko kaso ang binili ay ganyan po. So, kailangan gawa ng paraan. Gusto ko kasi yung gawing chicken laruka is laman lahat para masarap. Kasi yun ang gusto ng mga atabs natin, mga junakis, mga mamshis. So, ayan na nga po. After natin makabili ng chicken, lilinisan natin. So, ganyan po ako maglilinis ng chicken. Tinatanggalan ko lahat ng mga lamog-lamog. Hinihiwalay ko lahat yung balat niya, tsaka tatanggalan ng mga taba-taba tsaka yung mga lamog-lamog niya. Kasi isa sa nagpapasarap ng ating mga niluluto ay kapag malinis yung ating mga niluluto. Tsaka natanggalan lahat ng mga lamog-lamog diyan at tsaka yung mga taba-taba kasi isa yun sa naglalansa ng pagkain. So ayan na nga po siya, hiniwa ko siya ng medyo manipis at tsaka pahaba para yun sa chicken laruka. So ganyan po. So hinihiwalay ko yung mga laman-laman doon sa may mga buto-buto. So tinirhan ko na lang ng konting laman-laman yung mga buto-buto para may sabaw na din kami mamaya. So habang naghihiwa ako niyan mga mamshis, naiisip ko yung mga biyanan ko dati. Yung mga hilaw kong biyanan. Kasi kinakausap ako ng asawa ko niyan habang nag-i-slice ng mga chicken na naghuhugas. Kasi dati ayaw nilang kumakain ng mga chicken na ganyan. Gusto daw nila yung mga ano lang, yung mga native. Kasi iba daw yung amoy. Iba talagang amoy ng chicken kapag hindi mo hugasan ng maayos. Hindi mo tatanggalan ng mga anik-anik dyan. So, ayan nga po, pagkatapos ng nahiwa, so i-separate natin, separate yung may mga buto-buto, separate yung laman-laman na para sa chicken laruka, and then yung balat-balat niya. Kasi may gagawin tayo dyan sa yung balat niya mamaya. So, ayan na po, yung pag-marinate ng chicken laruka is kalamansi lang yun at saka pepper at salt. So, yun lang po ang pag-marinate ng kapag nagmamarinate ako ng laroka na chicken, pag minamarinate ko yung chicken, kalamansi lang at saka paminta and salt. So, konti lang. Huwag masyadong marami. So, ayan po, may sayote tayo. Bigla tayong nagkaroon ng sayote kasi akala ko laro ka lang lahat lulutuin ko. Nung dumating yung chicken, may mabuto-buto siya. Kaya pinabili ko na lang sila ng sayote ng isang piraso para yung may buto-buto. So, gawin ko na lang sabaw. Yun ang ginawa kong chicken hinalang na may curry. Kasi yun naman din gusto ng asawa ko. So ayan, habang minamarinate yung para sa laruka, naghiwa muna ako ng para sa sabaw, yung sa chicken hinalang. Naghiwa ako ng sayote, isang piraso, tsaka may luya siya, sili, onion, and also garlic. So naglalagay din ako ng garlic. So wala lang tanglad. Gusto ko sana may tanglad kaso wala eh. Kung ano na lang yung meron dyan. So masarap ito mga mamsi. So sino yung mga nagtitinda dyan, masarap ito gawing yung mga free sabaw, yung mga may karinderya, ganitong gawin nyo sa mga sabaw-sabaw ninyo. Yung may manghingi ng pahingi sabaw, so free naman lahat yung sabaw, so ito ang gawin yung sabaw. Kasi ito yung in-order namin, hinihingi namin kapag nakain kami sa Quiapo.
So, ang sarap kasi nito sa kanin. Kahit wala ka ng ulam. Pero kung nagtitinda po kayo, nagkakarinderya kayo, o may kainan kayo, kahit wala na yung gulay, yung ano na lang, yung hinalang na lang siya, tapos may curry powder. Sarap na yun, kahit wala ng gulay. Inshallah. So, yun nga po, ang ingredients, yung mga hinahalo natin dun sa sabaw natin, yung hinalang chicken, hinalang with curry. So, may bawang tayo, onion, ginger, and siling haba. Yung pangsigang na sili. So, slice mo lang siya maliliit. So, yan ako magano ng yung sa ginger kailangan pahaba, yan. Tsaka yung um, natural lang pag-slice ng sa onion, and then yung bawang naka-chop siya. So, ganyan ako magano. And then same with the same with the chili. So, ayan po, isa sa nagpapasarap ng ating chicken hinalang ay yung gata. So, nabili lang ng maliit na niyog, yung halagang 20 pesos. So, kapag nagpiga ako ng gata is hot water ang ginagamit ko. Hinahaluan ko lang ng malimig para matanggal talaga lahat yung gata niya. So, yun yung sineseparate ko siya, yung unang piga at saka may pangalawang piga yan. So, ayan na siya po. After natin ipiga yung nyog niya, so magsasarang na tayo ng lutuan ng ating sabaw. Kailangan naka-prepare lahat yung mga ingredients para tuloy-tuloy. So, unang ginawa ko is yung taba kanina. So, yun yung nilulunod natin una para matanggal yung oil niya, para yun ang gamitin natin panggisa. Kasi yan eh. Yan, magmamantika yan siya pag kahit di ka nagagamit ng mantika. Yan, so nilulunod ko yung mga na niya, yung mga yan, yung mga lamas, kung sa Bisaya ay lamas. So una ay ang onion. Next is yung ginger and garlic, and then the chili, yung siling mahaba yan. And then pag okay na siya, yung medyo brown na yung onion niya, lulunod mo na yung lalagay mo na yung chicken, yung mga buto-buto kanina na siniparate, and then lagyan ng patis, pepper, then halo-halo. Then after halo-halo, takpan muna ng mga 2 minutes. Hindi naman yan masusunog eh. And then lagay mo yung gulay kapag sa medyo na siya, yung natanggal na yung ng chicken, yung mga tubig-tubig. So ayan yan yung curry powder natin. So hinaluan na ng curry powder para ma-absorb niya yung curry powder niya. Masarap yan kasi yan din, healthy din yan. Kasi turmeric yan siya eh. And then, so pasensya na yung dyan, kasi nanginginig yung kamay ng niyan. Yan yung may salarin, no? Yung pamangkin ko, si Baby Jenny Me. So, tinuturuan ko siya magluto. So, ayan na siya. Kapag medyo tuyo-tuyo na siya, na wala na yung mga sabaw niya, yung sa chicken, lunod mo na yung pangalawang gata. Yung piniga mo kaninang pangalawang gata. So, yun, lunod mo na siya. So, habang nag-aantay ka na kukulo yung chicken mo, so, mag-prepare ka ng pang-coat mo doon sa chicken laruka mo. So, magano ka ng 2 pirasong itlog. Lagyan mo lang ng paminta at saka asin. And then, halo-halo lang.
konting paminta at asin lang kasi yung minarinate mo na chicken kanina ay may paminta and asin na din yun. Okay lang madami-daming paminta kasi masarap naman yung paminta. Wag lang yung asin kasi maalat siya. So, yung ginagamit ko pang coat niyan is dalawang pirasong itlog, yung large size siya, and then lagyan ng paminta at saka asin, konti lang po. And then yung kamote starch. So, kamote starch yung pang coat natin dyan. Pag laro ka is kamote starch talaga siya. And then, yung kamote starch, lagyan mo ng paminta din. And kung may ano ka, may garlic powder, so yung lagyan mo ng garlic powder. Wag na asin kasi maalat na yung ano eh. May timpla na yung ano niya. May timpla na yung chicken and egg. So yun, garlic yung nilagay ko, garlic and pepper. Maalat-alat din naman yung pepper eh. So yan, halo-halo lang. And then, unang-unang gagawin, yung minarinate mo na laman ng chicken kanina, lalagay mo dyan sa, coat mo muna dyan sa egg, bago mo ilagay doon sa kamote starch. So, ayan, turuan mo yung pamangkin mo para matuto. Gusto ko matuto siya kasi babae siya. At least pag wala na ako, may magluluto na din. Yung mga natutunan ko, natutunan niya rin. So, yun yung pamana ko sa kanya. Ang pagluluto. Kasi babalikan ko maya-maya yung niluluto kong sabaw. So, ayan, di siya marunong mag-chopstick. Alhamdulillah. Kawawa naman itong pamangkin ko eh. So, masigasig naman siya matuto. Alhamdulillah. So, ayan na po. Tuloy-tuloy lang yan para pag prito mamaya is naka-ready na siya lahat. So, nakahanda na. So, puntahan ko muna yung niluluto kong sabaw. Kapag kumulo na yon, ayan na, kumulo na siya. So, ilagay mo na yung unang piga na gata kanina. Yan. And then, tikman mong konti para matansya mo kung okay na ba yung lasa niya. Pero kung medyo matabang-tabang pa siya, hindi ako masyado naglalagay ng asin kapag ganyan mga niluluto ko. Ang nilalagay ko ay patis. So since naubusan kami ng patis, yung time na yan, so toyo na lang nilagay ko konti. Kasi may ano na yun eh, may lasa na yung curry powder kanina. So ayan na po, naluto na siya. So habang tinatapos yung pagko-coat ng chicken, so maggawa muna ako ng sauce para doon sa laroka. So ang tawag dyan ay creamy sauce. Ito yung paborito ng baby ko, yung bunso ko. So ang una-una nilagay ko dyan ay butter, siguro mga 4 tablespoon na butter. Ganun. And then 2 tablespoon na flour, all-purpose flour yung ginagamit ko. And then milk. Kahit anong milk, basta or fresh milk maganda meron. Kung meron kang fresh milk, so yun. So, yan, tapos na. Sasalang na ako ng habang naghalo-halo ng sauce dyan. So, mabilisan yan. Sinasalang ko na din yung para pagprituhan ng chicken. So, since may ako that time, mag-study ako. So, inuutusan ko na lang yung husband ko na magprito ng chicken. So, ayan na yung sauces. Tapos naman na yan. So, pag mainit na yung kawali, lagay ka na ng mantika. Medyo katamtaman lang. Dami-damihan mo na para Kasi pag madami yung oil, mas makakatipid ka. Kung paunti-unti, hinihigop lahat ng chicken na yan. So, kaya dagdag ka ng dagdag ng chicken. So, damihan mo na yung yung oil niya. Kasi mapapagod yung chicken maghigop niyan. So, ayan na nga po. Luto na siya. Ayan na. Ang sarap-sarap. So, yan yung sauce. And then yung soup. And then yung chicken laroka. So, para daw na sa McDonald's. Sabi nung ko. Mas masarap pa daw sa McDonald's. So, ayan. Ubos lahat. Pagbaba ko. Ubos.
So, ayan na po yung mga recipe natin, mga mamshis. Pwede nyo pong kopyahin yan. Kung may mga katanungan kayo, comment lang po sa comment section, inshallah. And then, please follow, like, and share po sa aking Facebook account and pasubscribe na din sa aking YouTube account, Atines TV po. Maraming salamat po sa inyong panunood. Sana may natutunan kayo, mga mamis. Bye-bye. See you next video.